Marshall Pick, Kabanata 5741. Ibang paraan. Bagamat hindi maliit ang bilang ng mababang kalidad na heaven opening pills na ginawa ng Universe Furnace, mayroon lamang 9 na magandang kalidad na heaven opening pills. Si Yang Kai ay nag-iwan ng ilang nakatagong marka sa 9 na magandang kalidad na heaven opening pills na ito ng maaga, at sa tulong ng Sun and Moon Marks, naramdaman niya ang lokasyon ng mga tabletang ito mula sa malayo. Kaya't hanggat hindi masyadong masama ang kanyang kapalaran, makakamit niya ang ilang mga benepisyo mula sa paglalakbay na ito. Kung gaano karaming magandang kalidad na heaven opening pills ang makukuha niya, mahirap sabihin iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang unang magandang kalidad na heaven opening pills ay makukuha ng ganoon kabilis. Sa orihinal, nakakita lang siya ng Territory Lord at tahimik na sumunod sa kanya, ngunit hindi lang nakakuha siya ng Spirit Pill, nakilala pa niya ang Monster Race Body. Sa susunod na hakbang, hanggat silang tatlo ay makakasamang muli, kahit na makaharap niya ang Pseudo Royal Lord, magagawa niyang makipaglaban. Sa pagtingin sa kasalukuyang Universe Furnace, ang tanging maaaring magdulot ng banta sa kanya ay walang alinlangan ang Pseudo Royal Lords at marahil ang Chaos Spirit King. Ang huli ay mas malakas pa kaysa sa Pseudo Royal Lords at karaniwang katumbas ng 9th grade Human Race Masters. Gayunpaman, kung umiral man ang Chaos Spirit King o wala, ang impormasyon ng human race ay hindi tiyak. Kung tutusin, ang pinagmulan ng impormasyong ito ay Blood Crow, kaya ito ay isang hula lamang. Ano man ang mangyari, para kay Yang Kai, mayroon lamang 2 layunin para sa kanya sa Universe Furnace na ito. Ang una ay ang paghahanap ng magandang kalidad na heaven opening pills, at ang pangalawa ay ang paghahanap ng mga bakas ng kanyang human race body. Itinoon ng kanyang mga iniisip, maingat niyang sinuri ang bagay na nasa kanyang kamay. Nang makita ang pambihirang hitsura ng tabletang ito, ang ningning na binigay nito at ang aura na nilalaman nito, ito ay talagang isang magandang bagay, na karapat-dapat na tawaging pinakamalaking pagkakataon sa mundo. Bagamat personal niyang nasaksihan ang pagsilang ng isang magandang kalidad na heaven opening pills, sa oras na iyon ay hindi siya makagalaw o makapagbigay ng kanyang lakas, kaya wala siyang gaanong pagkaunawa sa magandang kalidad na heaven opening pills na ito. Sa sandaling ito ay nabuo, ito ay nagkalat at naglaho ng walang bakas, na naging dahilan upang masira ang mga inaasahan ni Yang Kai. Nagtataka rin ang Thunder Shadow na tumingin sa paligid, ang kanyang mga amber na mata ay sumasalamin sa maalalahang ekspresyon ni Yang Kai habang nag-aalalang sinabi niya. Ang bagay na ito ay hindi para sa paglunok, kailangan itong direktang isama sa miniature universe. Natatakot ito na hindi alam ni Yang Kai ang mga misteryo sa likod ng tabletang ito, at kung lulunukin niya ito sa isang lagok, ito ay magiging biro. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Blood Crow, ang heaven opening pill na ginawa ng Universe Furnace ay iba sa heaven opening pill na pinino ng human race. Bagamat ang huli ay sinasabing nagmula sa una at ang mga nauna sa human race ay pinag-aralan ang mga epekto nito sa panggagamot sa hindi mabilang na mga taon bago sa wakas ay nakuha ang paraan upang pinuhin ang heaven opening pill, ito ay sa panimula ay dalawang magkaibang bagay. Ang isang gawa ng tao na heaven opening pill ay kailangan lamang lunukan at pinuhin upang dahan-daang mapahusay ang pundasyon ng miniature universe ng isang cultivator, ngunit iba ang heaven opening pill. Ito ay isang tableta na kailangang isama sa miniature universe upang masipsip at matuno ang mga misteryo nito. Halimbawa, si Yang Kai ay nasa tuktok na ngayon ng kanyang martial Dao, at mayroong isang hindi nakikitang hadlang na nakapalibot sa teritoryo ng kanyang miniature universe, na nagpapahirap para sa paglawak nito. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang spirit pill na ito sa kanyang kamay, magagawa niyang ganap na matuno ang hindi nakikitang hadlang, nahahayaan ang miniature universe na magpatuloy sa paglawak. Ang pagpapalawak ng teritoryo ng isang miniature universe at ang pagtaas ng pangangatawan ng isang tao ay natural na magpapalaki sa pundasyon ng isang tao. Ito ang tamang paraan para gamitin ang heaven opening pill na ginawa ng Universe Furnace, at ang pangunahing dahilan kung bakit makakatulong ang pill na ito sa isang cultivator na makalagpas sa kanilang mga tanikala. Nalaman ni Yang Kai ang impormasyong ito mula sa Jade Slip na ibinigay sa kanya ni Liao Xing, kaya natural na hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Nagtanong muli si Thunder Shadow. Sa pagsasalita tungkol dito, kapakipakinabang ba sa iyo ang bagay na ito? Bumantong hininga si Yang Kai. Parang walang silbi. Bagamat hindi pa niya pinipino ang heaven opening pill na ito, naramdaman ni Yang Kai na wala itong silbi sa kanya. Kahit na pagsamahin niya ito sa kanyang miniature universe, hindi ito makakatulong sa kanya na makapasok sa 9th grade. Dahil kahit hawak niya ang heaven opening pill na ito ngayon, ang hadlang sa teritoryo ng kanyang miniature universe ay hindi magre-react.
Kung talagang kapaki-pakinabang ito, sa ilalim ng epekto ng aura ng spirit pill na ito, ang hindi nakikitang hadlang ay magpapakita man lang ng ilang senyales ng paggalaw. Marahil ito ay nauugnay sa mga kakulangan ng Heaven Opening Realm Method at ang 3 parts normalizing art na itinuro sa kanya ni Wukong. Ang Heaven Opening Realm Method ay hindi perpekto, ngunit hindi ito kasalanan ng martial ancestors. Noong panahong iyon, ginamit nila ang kapangyarihan ng World Tree para maunawaan ang Heaven Opening Realm Method at ituro ito sa human race, na nagpapahintulot sa human race na magkaroon ng kakayahang makipagkompetensya sa Monster Race at Black Ink Clan noong sinaunang panahon. Kung wala si Kang at ang iba pang martial ancestors, ang human race ay hindi mabubuhay ngayon. Gayunpaman, sa 50 kilalang daw, naunawaan ng martial ancestors ang 49 na daw, mayroong isang daw na makakatulong sa kanila na makatakas sa kadena. Nakatago ang daw na ito sa Universe Furnace, isang bagay na mahirap intindihin ng mga martial ancestors. Ang isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay maaaring makadagdag sa mga di kasakdalan ng Heaven Opening Realm Method, na nagpapahintulot sa isang great daw na makumplito, at hayaan ang cultivator na makalusot sa kanilang mga tanikala. Gayunpaman, ang 3 parts normalizing art na ibinigay sa kanya ni Wukong ay isang bagay na ginugol niya ng maraming taon sa pagdedos. Sa 10 martial ancestors, ang kakayahan ni Shi na magdedos ng cultivation technique ang pinakamalakas. Kung hindi sana magkakaroon ng evil art na lumalaban sa langit tulad ng Heaven Devourer Battle Law. Ang 3 parts normalizing art ay isang pamamaraan na naisip niya upang malutas ang mga disbentahan ng Heaven Opening Realm Method, kaya pagkatapos na linangin ni Yang Kai ang diskarteng ito, nagsimula siya sa ibang landas mula sa Heaven Opening Realm Method. Ang magandang kalidad na Heaven Opening Pills na maaaring makadagdag sa isa sa mga paraan ng pagtakas ng Dao ay walang kabuluhan sa kanya. Napagtanto ito, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak, hindi alam kung nalinlang siya ni Wukong. Kung hindi pa niya nilinang ang 3 parts normalizing art noon at hindi pa siya nakakuha ng Monster Race Body o kung ano paman, na may hawak na Spirit Pill, magkakaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa 9th grade. Sa oras na iyon, sa kanyang makapangyarihang pundasyon, magagawa niyang walisin itong Universe Furnace World, Pseudo Royal Lord ng Black Ink Clan, Chaos Spirit King, at iba pa. Ngunit ngayon, kahit na may kasama siyang mahalagang kayamanan, napabuntong hininga na lamang siya ng walang magawa. Siyempre, pinili niya ang sarili niyang landas, at sa paghusga sa sitwasyon noong panahong iyon, ang paglalakad sa matitinik na landas na ito na puno ng panganib ang tanging pagpipilian niya. Sino ang nakakaalam kung kailan lilito ang Universe Furnace? Ang human race ay apurahang nangangailangan ng master ng 9th grade para patatagin ang kanilang kapalaran, kaya natigil si Yang Kai sa tuktok ng 8th grade at hindi nakasulong. Sa ganoong paraan, natural niyang linangin ito. May mabuting intensyon si Wukong. Ang bagay na ito ay hindi masisisi kahit kanino, masasabi lamang na pinaglaruan ng tadhana ang mga tao. Sino ang mag-aakala na sa ganoong kritikal na oras, ang Universe Furnace ay biglang lalabas at si Yang Kai ay kukuha lang ng magandang kalidad na Heaven Opening Pills. Bumantong hininga sa sarili, naglabas si Yang Kai ng isang napakagandang kahon na gawa sa kahoy at inilagay sa kahon ang magandang kalidad na Heaven Opening Pills, na naglalabas ng napakatingkad na liwanag. Matapos lagyan ng ilang selyo, maingat niyang iniligpit ito. Paglingon ni Yang Kai sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang maladikyan na Chaos Body ay umaanod pa rin sa walang patutunguhan. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at ginamit ang kanyang space principle para kolektahin ang mga ito. Tahimik na nakamasid si Thunder Shadow mula sa gilid, hindi alam kung sino ang magdurusa dito. Personal niyang naranasan ang kakaiba nitong maladikyan na Chaos Body. Bagamat hindi sila partikular na nakamamatay, kapag nakipag-ugnayan siya sa kanila, maaapektuhan ang kanyang isip. Pinakamahalaga, halos imposibleng matukoy ang mga ito kapag sila ay nagbago sa kawalan, kaya't sila ay tunay na magagandang bagay. Noong nakatagpo niya ang kulay abong fog na naglalaman ng universo noon, gustong kolektahin ito ni Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nagawa. Ngayon, kaharap ang maladikyan na Chaos Body na ito, natural na hindi siya magiging magalang. Habang kinokolekta niya ang mga ito, nakipag-chat siya sa Thunder Shadow. Bagamat ang Thunder Shadow ay ang kanyang Monster Race Body, dahil sa pagiging kakaiba ng 3 parts normalizing art, ang Thunder Shadow mismo ay maaaring ituring na isang independenteng entity. Pagkatapos ng lahat, ang pagsilang at paglaki nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa isang tunay na nilalang. Gayunpaman, habang ang lakas nito ay patuloy na lumalago,
ang iba't ibang piraso ng impormasyong ibinuklad ni Yang Kai sa kaibuturan ng banal na kaluluwa nito ay unti-unting nagsimulang maglaho, na nagpapahintulot kay Thunder Shadow na maunawaan kung anong uri ng pag-iral siya at kung anong uri ng misyon ang dapat niyang gampanan. Ito ay pareho para kay Fang Tianxi. Ngayong si Fang Tianxi ay sumulong na sa 8th grade, natural na niyang naiintindihan ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa sandaling ito, malamang na hinahanap niya ang kinaroroonan ng kanyang pangunahing katawan at monster race body. Sa totoo lang, ang pakikipag-chat sa kanyang clone na tulad nito ay medyo nobela, ngunit kung makikita lamang ito ng isa bilang isa pang malayang anyo ng buhay, walang espesyal tungkol dito. Matapos ang Thunder Shadow ay naging isang Great Emperor, ito ay gumugol ng mahabang panahon sa paglilinang sa Myriad Monster World dahil sa Myriad Monster World lamang ito magagawang mabilis na mapataas ang kanyang lakas bilang isang Great Emperor. Hanggang sa halos 1,000 taon na ang nakalilipas, nang ang lakas nito ay umabot sa limitasyon nito, na ito ay lumabas sa pag-iisa at pumunta sa larangan ng digmaan upang patayin ang mga kaaway nito. Ang pinakapinag-usapan nito ay si Chinzo, isang lahi ng tao na 7th grade na nag-ingat dito dahil ito ay mahina. Walang alinlangan, si Thunder Shadow ay may malalim na pagmamahal para sa kanya at palaging nag-aalala na makakatagpo siya ng ilang uri ng kasawian sa hinaharap na dakilang labanan. Ang 3 parts normalizing art ba ay talagang nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa 9th grade? Biglang tanong ni Thunder Shadow. Habang iniimbak ni Yang Kai ang maladikyan na Chaos Body, sinabi niya. Wala pang nakalakad sa landas na ito noon, kaya walang nakakaalam kung magtagumpay sila o hindi. Gayunpaman, dahil ito ay isang pamamaraan na binuo ni Shi sa nakaraan, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Ang wukong na iyon, ay hindi maganda. Ngumuso si Thunder Shadow. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ang pinaniniwalaan ko ay hindi si Wukong o Shi, kundi ang aking sarili. Kahit na ang tatlong katawan ay hindi pa naging isa, nararamdaman ko na kung ang tatlong katawan ay naging isa, ito ay talagang makakatulong sa akin na makalusot sa aking mga tanikala. Sa oras na iyon, ako at ang katawan ng sangkatauhan ay ganap na mawawala. Ikaw ay ako ay ikaw. Ang pagbabalik sa isa ay hindi nangangahulugan ng pagkawala. Ikaw ay mali. Ikaw ay ikaw, ang katawan ng sangkatauhan ay ikaw, at ako ay ikaw, ngunit ikaw ay hindi kami. May pagkakaiba pa rin. Sumimangot si Yang Kai. Dinilaan ni Thunder Shadow ang kanyang mga kuko ng leopard at sinabing. Ano ang mali? Seryoso ba ang paksa? Huwag kang mag-alala, matagal ko na itong naiintindihan at ng human race body, pagdating ng panahon, hindi kami magdadalawang isip. Hindi. Napabuntong hininga si Yang Kai habang isinara ang pinto ng kanyang miniature universe. Ang maladikyan na chaos body na ito ay nahawahan ang aking miniature universe, hindi ko na kaya. Napakasimple pa rin ng iniisip niya. Matapos makolekta ang maladikyan na chaos body na ito sa teritoryo ng miniature universe, patuloy nilang inilalabas ang kakaibang kapangyarihang ito para atakehin ang kanyang isip. Sa pagprotekta sa kanya ng soul wormang lotus, hindi natakot si Yang Kai. Gayunpaman, ang chaos body na ito ay lahat ay na-condensed mula sa magulo at basag-basag na Dao marks, kaya para kay Yang Kai, ang mga ito ay hindi hihigit sa mga dumi. Kung mangolekta siya ng masyadong marami sa mga ito, medyo makakaapekto ito sa kanyang miniature universe. Noong una, binalak ni Yang Kai na kolektahin ang lahat ng maladikyan na chaos body dito, ngunit ngayon ay tila kaya lang niyang tiisin ang sakit at sumuko. Maaari pa ring sugpuin ni Yang Kai ang mga kinuha niya, ngunit kung kukuha siya ng higit pa, ito ay magiging mahirap. Martial Pick, Kabanata 5742. Evolusyon. Sa kawalan, lumipad pasulong si Yang Kai, isang maliit na itim na parang monster race figure na nakayuko sa kanyang balikat. Si Yang Kai ay lubos na ikinalulungkot na hindi niya makolekta ang higit pa sa maladikyan na chaos body, kaya wala siyang pagpipilian kundi umalis sa lugar na may Thunder Shadow. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hayaan ang Thunder Shadow na dalhin siya at pahintulutan siyang maranasan ang kaginhawaan ng pagkakaroon ng isang bundok, ngunit ang Thunder Shadow ay tumanggi na gawin ito, sa halip ay binago ang kanyang laki at squatting sa kanyang balikat. Si Yang Kai ay medyo walang magawa. Dahil tumanggi si Thunder Shadow, natural na hindi niya siya pipilitin. Sa sandaling ito, kinakaladkad niya ang isang maliit na black ink nest sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay medyo nag-aalangan. Ito ay natural na samsam ng digmaan na nakuha niya sa pagpatay sa Territory Lord. Matapos itong maingat na suriin, kinumpirma ni Yang Kai na ang black ink nest na ito ay isang low-grade black ink nest, ngunit dahil nakapagpadala ito ng impormasyon sa loob ng universe furnace na ito,
nangangahulugan ito na mayroong mas mataas na grade na mid-grade Black Ink Nest na kinokontrol ng isang master ng Black Ink Clan. Kung hindi magagamit ng Black Ink Clan ang Black Ink Nest Space para magpadala ng impormasyon. Ngayong mayroon na siyang maliit na Black Ink Nest, magagamit niya ang pagkakataong ito para magtanong tungkol sa impormasyon tungkol sa Black Ink Clan at marahil makakuha ng ilang benepisyo. Natatakot siya na ang Black Ink Clan ay mapansin at gumamit ng isang lihim na pamamaraan para ayusin ang Black Ink Nest Space. Kung ganoon nga, tiyak na tatatak ang isip niya at hindi na siya makakatakas. Ito ay isang bagay na naranasan niya noon, ngunit sa kabutihang palad, sa proteksyon ng Soul Wormang Lotus, ginamit niya ang Soul Shattering Spike para patayin ng marami sa mga master ng Black Ink Clan, na pinilit silang buksan ang selyo at makatakas. Noong panahong iyon, nasa Great Evolution Army pa siya, kaya iba ang sitwasyon. Kung tutusin, nasa loob siya ng Universe Furnace ngayon, kaya kung natatakan ang kanyang isip, ito ay makakasama sa kanyang mga plano sa hinaharap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, bumantong hininga si Yang Kai at dinurog ang maliit na Black Ink Nest sa kanyang kamay. Ang Black Ink Clan ay tiyak na magbabantay laban sa pangangalap ng impormasyon, kaya kung gagamitin niya ang kanyang Divine Sense para makapasok sa espasyo ng Black Ink Nest, baka matrap lang siya sa loob. Para maging ligtas, mas mabuting huwag gawing komplikado ang mga bagay. Sa sandaling ito, ang nakapalibot na kalawakan ay biglang nanginig ng bahagya, at agad na huminto si Yang Kai at itinoon ang kanyang sentido. Sa kanyang balikat, naging solemn na ang ekspresyon ni Thunder Shadow habang bumulong. Dumating na ang unang ebolusyon. Ang tinatawag na ebolusyon ay ang pagbabago ng magulong at basag na Dhalmark sa loob ng Universe Furnace. Ang ganitong uri ng pagbabagong anyo ay magaganap ng 9 na magkakasunod, at pagkaraan ng 9 na beses, ang kapaligiran sa loob ng Universe Furnace ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Kasabay nito, nangangahulugan ito na ang paglalakbay na ito sa Universe Furnace upang mangagaw ng mga kayamanan ay matatapos na. Ang mga piraso ng impormasyon ay dinala ng Blood Crow. Siya ang nakilahok sa huling pagkakataon na mangagaw ng kayamanan sa Universe Furnace. Bagamat hindi pa niya nakuha ang magandang kalidad na Heaven Opening Peel at hindi lumahok sa anumang malalaking laban, anuman ang mangyari, nagawa niyang makatakas mula sa Universe Furnace ng buhay, at sa sarili niyang mga tagumpay, madali siyang nakapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm. Sa Jade Slip na ibinigay ni Liao Xing kay Yang Kai, hindi lamang binanggit nito ang pagkakaiba sa grado ng Heaven Opening Peel, ang pagkakaroon ng Chaos Body, mayroon ding ebolusyon sa loob ng Universe Furnace. Ang Universe Furnace ay napuno ng napakayaman na magulong at basag na Dhalmarks. Ang sinumang pumasok ay mararamdaman ito. Dahil sa impluwensya ng mga nabasag na Dhalmark na ito, ang kapaligiran sa loob ng Universe Furnace ay masasabing kapareho ng mga Dhalmark na ito, magulo at magulo. Dito, ang konsepto ng oras at espasyo ay lubhang malabo, na nagreresulta sa isang malaking bilang ng Chaos Body. Ang ganitong kapaligiran ay malamang na hindi magkakaroon ng malaking epekto sa Black Ink Clan, dahil sila ay talagang ginawa lang ni Mo, ang Black Ink na hindi nagal-inang ng Great Dao. Gayunpaman, para sa mga cultivator ng lahi ng tao, nagkaroon ito ng kaunting epekto, lalo na noong na-activate nila ang kanilang Great Dao. Sa labas ng mundo, napuno ng kapangyarihan ng Great Daos ang bawat sulok ng universo. Ang Heaven Opening Realm Cultivator ay maaaring gumamit ng sarili nilang Great Daos para makisalamuha sa Great Daos ng mundo at hiramin ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa loob ng Universe Furnace na ito, ang Great Dao ay nabasag at ang Dhalmarks ay nagkagulo, kaya walang lugar upang humiram ng lakas. Ang hindi naapektuhan ay ang kanilang pisikal na lakas at ang miniature Universe World Force. Kunin si Yang Kai bilang halimbawa. Sa loob ng Universe Furnace na ito, hindi apektado ang kanyang Dragon Vein Body, at kahit na gamitin niya ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe, hindi ito maaapektuhan. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng Great Dao ng oras at espasyo, ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa labas ng mundo. Siyempre, ang mga epekto ay hindi masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga cultivator na tulad niya ay lumaban, sila ay higit na umaasa sa kanilang sariling lakas, ngunit sa huli ay medyo hangina pa rin. Gayunpaman, ang kapaligiran sa loob ng Universe Furnace ay hindi pare-pareho. Sa tuwing lilito ang Universe Furnace, ang espasyo sa loob ay sasailalim sa siyam na pagbabagong Great Dao. Hindi maintindihan ng Blood Crow kung bakit magaganap ang gayong pagbabago, ngunit ito ang proseso. Ang resulta ng ebolusyon na ito ay ang mga Shattered Dhalmarks sa Universe Furnace ay magiging mas kumpleto, at pagkaraan ng 9 na beses, itong mga Shattered Dhalmarks ay magiging kumpleto at maayos.
Ito ay may direkta at napakalaking epekto sa panloob na espasyo ng Universe Furnace. Ang dahilan kung bakit ang orihinal na Universe Furnace ay nagbigay ng napakalawak at walang hangganang pakiramdam ay dahil ang espasyo ay naging lubhang malabo dito, na walang malinaw na kahulugan. Gayunpaman, habang ang mga basag na Dawmarks ay patuloy na umunlad, ang kahulugan ng espasyo ay naging mas malinaw. Sa mga tuntunin ng espasyo, kung sasabihin ng isa na ang Universe Furnace bago ang ebolusyon nito ay walang kaayusan, kung gayon habang patuloy na nagbabago ang Universe Furnace, lilito ang isang intuitive na pamantayan, na nagpapahintulot sa espasyo na ma-quantified. Ito ang pinakamababaw na pagbabago. Ayon sa Blood Crow, pagkatapos ng huling pagkakataon na ang Universe Furnace ay sumailalim sa siyam na pagbabago, ang mundo sa loob ng Universe Furnace ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay isang tunay na Great Territory. Sa Great Territory na iyon, mayroon pang ang ilang Universe World na lumitaw sa isang punto, bawat isa ay puno ng aura ng muling pagsilang. Hindi rin naintindihan ng Blood Crow kung paano naganap ang Universe Worlds na ito, ang haka-haka lamang na ito ang resulta ng ebolusyon ng Universe Furnace. Ito ay isang pagbabago sa kapaligiran ng Universe Furnace. Para sa mga tao mula sa Black Ink Clan na pumasok upang agawin ang kayamanan, ito ay napakahalaga din. Sa kasalukuyan, ang mundo sa loob ng Universe Furnace ay malawak at walang hanggan. Bagamat maraming masters mula sa human race at Black Ink Clan ang dumating dito, hindi madaling makatagpo ng mga kasama o kaaway dito. Kadalasan, dahil sa malabong konsepto ng kalawakan, kahit na hindi sila masyadong malayo sa isa't isa, madali pa rin itong dumaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naging kumpleto ang magulo at basag-basag na Dawmarks at naging mas malinaw ang kapaligiran sa loob ng mundo ng Furnace. Naghinala pa ang Blood Crow na ang mundo sa loob ng Universe Furnace na lumitaw pagkatapos ng siyam na pagbabago ay ang tunay na espasyo sa loob ng Universe Furnace. Lahat ng nakita niya noon ay isang ilusyon lamang, isang layer ng fog na pumapalibot sa totoong mundo. Maraming tao mula sa human race at Black Ink Clan ang dumating sa pagkakataong ito. Kalimutan ang tungkol sa human race, ang pasukan lamang sa spatial territory ay nagpadala na ng milyon-milyong tropa. Ang paglalagay ng napakaraming nabubuhay na nilalang sa iisang Great Territory ay magiging sanhi lamang ng mga ito na magbanggaan ng mas madalas. Dahil dito, napakahirap makatagpo ng malalaking labanan sa mga unang yugto ng Universe Furnace. Karamihan sa kanila ay lumalaban ng mag-isa o sa maliliit na grupo. Ngunit nang dumami ang bilang ng mga pagbabagong anyo at ang konsepto ng oras at espasyo sa Pagan na ito ay naging mas malinaw, ang walang katapusang mundo sa loob ng mundo ng Pagan na ito ay naging masigla rin. Ang pattern ng ebolusyon na ito ay hindi natukoy, at walang nakakaalam kung kailan magaganap ang susunod na ebolusyon, ngunit sa tuwing mangyayari ito, magkakaroon ng mga halatang palatandaan. Sa sandaling ito, tumayo si Yang Kai at maingat na naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Nalaman niya na tulad ng sinabi ng impormasyon, ang mga basag na Dawmarks na pumuno sa mundo sa loob ng Universe Furnace ay naging mas kumpleto. Ang mga pagbabago ay hindi maganda, sila ay talagang nagbago. Bakit nagkaroon ng ganitong ebolusyon ng Dawmarks sa loob ng Universe Furnace? Nang makuha ni Yang Kai ang impormasyong ito mula kay Liao Xing, naisip niya ang problemang ito, ngunit hindi niya ito maisip. Naisip niya na pagkatapos niyang personal na maranasan ang ebolusyong ito, maaari siyang makatuklas ng ibang bagay. Pero ngayon, naguguluhan pa rin siya. Mabilis na hamupa ang mga panginginig. Sinubukan ni Yang Kai na palabasin ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang paligid at nalaman na medyo mas maayos na ang sitwasyon kaysa dati. Ang saklaw ng kanyang divine sense ay mas malayo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang limitasyon. Ang mga basag na Dawmarks sa loob ng Universe Furnace na ito ay napakahirap pa ring matukoy. May layuning pumatay. Si Thunder Shadow, na nakayuko sa balikat ni Yang Kai sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagpakawala ng mahinang dagandong habang ang mga butik ng kidlat sa kanyang pattern ng leopard ay nagsimulang kumurap. Natigilan sandali si Yang Kai. Habang iniisip niya kung nag-hallucinate ba ang lalaking ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit mula sa kanyang likuran. Nang matuklasan ni Yang Kai ang kabilang partido, halatang napansin din siya ng kabilang partido at mabilis na nakilala ang kanyang pagkakakilanlan, sumisigaw. Yang Kai, ibigay ang Heaven Opening Pill. Nang marinig ang sigaw na ito, agad na naunawaan ni Yang Kai ang nangyayari. Ang bagong dating ay malinaw na ipinatawag ng ilang territory lords na nakikipaglaban kay Thunder Shadow, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Ang territory lords ay pinatay at ang Heaven Opening Pill ay kinuha ni Yang Kai.
Kasunod ng trail, hindi nagtagal ay naabutan niya sina Yang Kai at Thunder Shadow. Ang pangunahing dahilan ay nagtagal si Yang Kai para kolektahin ang maladikyan na Chaos Body na ito. Ang bagong dating ay isang Black Ink Clan Pseudo Royal Lord, kung hindi, pagkatapos makilala si Yang Kai, walang dahilan para kumilos siya ng mayabang. Nang bumalot sa kanya ang aura ng kabilang partido, natukoy ni Yang Kai ang kanyang background. Matapos ikumpara ang lakas ng magkabilang panig, agad na naisip ni Yang Kai na hindi niya siya matatalo. Maraming beses nang nakipag-usap si Yang Kai sa Pseudo Royal Lords. Bagamat napatay niya si Diwu sa Divine Spirit Ancestral Land, napakaraming pagkakataon na magagamit niya. Dati, noong nasa labas siya ng No Return Pass, hinabol siya ni Mona Ye hanggang sa puntong wala na siyang paraan, kaya natural na malinaw niyang naiintindihan ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng Pseudo Royal Lord. Ngayon, kahit na magdagdag pa siya ng isa pang Thunder Shadow, wala itong silbi. Sa makatuwid, si Yang Kai ay gumawa ng mabilis na desisyon na gamitin ang kanyang Space Principle para makatakas. Kahit na ang nakapaligid na basag na Dao Marks ay may epekto sa kanyang Space Dao, hanggat siya ay nakatakas, magiging mahirap para sa Pseudo Royal Lord na mahanap siya muli. Ang kapaligiran dito ay may napakalaking suppressive effect sa mga buhay na nilalang. Nagkaroon pa rin siya ng leisure na humanga sa monster race body na ito, Thunder Shadow. Sa mga tuntunin ng lakas, tiyak na mas malakas siya kaysa sa monster race body na ito, ngunit bago pa man lumitaw ang Pseudo Royal Lord na ito, naramdaman na ni Thunder Shadow ang kanyang layunin sa pagpatay. Ito ba ang instinct ng monster race? Martial Pick, Kabanata 5743. Agawin siya. Mula nang ipanganak ang malawak na universo na ito, nagkaroon ng kabuuang tatlong mahahalagang panahon. Ang Ancient Era kung saan pinamunuan ng Divine Spirit ang langit, ang Ancient Era kung saan naghari ang Monster Race, at ang Ancient Era kung saan sumikat ang Human Race. Ang bawat panahon ay may libu-libong kahangahangang mga kabanata, bawat isa ay kumakatawan sa pabor ng Great Daw ng langit at lupa. Bilang isang lahi na kumakatawan sa isang buong panahon, natural na mayroon itong sariling kakaibang lakas, makapangyarihang pangangatawan, matalas na pandama, at komplikado. Ito ang pinakamalaking bentahe ng Monster Race. Bagamat ang Thunder Shadow ay isang Monster Race body na nilikha ni Yang Kai gamit ang 3 parts normalizing art, ito ay nanirahan sa Myriad Monster World simula nang ipanganak ito at napuno ng sinaunang aura. Sa isang kapaligiran kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina, at kung saan nilinang nito ang ancient technique ng Monster Race, masasabing ito ay walang pinagkaiba sa Monster Race noong sinaunang panahon, kundi nabuhay ito sa ibang panahon. Ang lakas ng Thunder Shadow ay talagang napakalakas, kung hindi nito kayang harapin ang napakaraming Territory Lords ng mag-isa. Sadyang napakahusay ng kinang ng pangunahing katawan ni Yang Kai, na ikinukubli ang talas nito. Umaasa sa kanyang matalas na intuition, natukoy niya ang anomalyang ito. Sa likod niya, hinabol siya ng Pseudo Royal Lord. Dahil hindi naman niya kalaban, pwede na lang muna siyang umalis. Gayunpaman, noong gagamitin na ni Yang Kai ang kanyang Space Principle para makatakas, bigla siyang nagbago ng isip. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang Space Principle, at ang universo ay nabaligtad. Nang makita ito, ang Pseudo Royal Lord na humahabol kay Yang Kai ay nabalisa at nagpadala ng hampas ng palad kay Yang Kai mula sa malayo, walang pakialam kung mapipigilan siya ng pag-ataking ito. Walang paraan para manatiling kalmado siya. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa ilang Territory Lords na nagsasabing nakadiscover sila ng Heaven Opening Pill, ngunit ang isang Monster Leopard ay kasalukuyang sinusubukang harapin sila, na ginagawang imposible para sa kanila na makuha ito ng madali. Ang Monster Leopard na ito ay napakalakas, at narinig din niya na ito ay isang Great Emperor mula sa Myriad Monster World na tinatawag na Thunder Shadow. Ito ay hindi dahil namumukod tangi ang intelligence network ng Black Ink Clan, ngunit dahil pagkatapos umalis ng Thunder Shadow sa bundok, siya ay naging masyadong mabangis at nakapatay ng ilang Territory Lords, kaya ang mga upper echelon ng Black Ink Clan ay may record tungkol sa kanya. Siya ay nakatalaga sa No Return Pass sa buong taon, at kahit na madalas siyang nahuhumaling sa pakikipagkompetensya kay Mona Ye para sa kapangyarihan, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad sa paglipas ng mga taon at hindi pinahahalagahan ng Royal Lord, kaya maaari niyang imbestigahan lamang ang impormasyong natanggap niya mula sa iba't ibang lugar. Nagkataon, ang Pseudo Royal Lord na ito ay ang ikatlong Pseudo Royal Lord, si Meng Kei. Ang unang Pseudo Royal Lord na nilikha ng Black Ink Clan ay si Diwu, na pinatay ni Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang pangalawa ay si Mona Ye, at ang pangatlo ay siya. Kung ikukumpara sa kamanghamanghang pagpapakita ni Diwu at sa estratehikong pagpaplano ni Mona Ye,
siya, ang ikatlong Pseudo-Royal Lord, ay palaging hindi kilala. Hindi pa banggitin ang Black Ink Clan, ang human race ay hindi man lang alam ang kanyang pag-iral sa loob ng maraming taon, na naging dahilan upang makaramdam siya ng depresyon. Sa makatuwid, sa lahat ng panahon, gusto ni Menkei na gumawa ng isang bagay na malaki upang maisulong ang kanyang sariling prestihiyo at magtatag ng kanyang sariling katayuan, mas mainam na Year-Okan si Mona Ye. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Royal Lord, at bago niya maipakita ang kanyang lakas, lumitaw ang Universe Furnace. Upang makakuha ng pagkakataon na makipagkompetensya sa human race para sa Universe Furnace, at dahil ang malaking bilang ng innate territory lords ay lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, hindi lamang nito nadagdagan ang lakas ng puwersa ng Black Ink Clan, ngunit nagdala rin ito ng maraming high-grade Black Ink Nest Masters. Nagpa siya ang Royal Lord at tinipon ang lahat ng innate territory lords sa labas para lumikha ng malaking bilang ng Pseudo-Royal Lord. Sa orihinal, siya lang at si Mona Ye, kaya kailangan lang niyang makipagkompetensya kay Mona Ye in terms of wits and courage. Kahit na siya ay isang nobody, siya pa rin ang kanang kamay ng Royal Lord, ngunit ngayong napakaraming Pseudo-Royal Lords, siya, ang third Pseudo-Royal Lord, ay tila hindi gaanong mahalaga. Kaya nang makatanggap siya ng mensahe mula sa Territory Lords na may natuklasan silang Heaven Opening Pill, agad siyang sumugod. Ang Heaven Opening Pill ay ang pinakadakilang pagkakataon ng human race. Hanggat maaari niya itong makuha at sirain, ang human race ay mawawalan ng isang hinaharap na 9th grade. Ang napakalaking kontribusyon ay sapat na upang bigyan siya ng pagkakataon na tingnan ang lahat ng iba pang Pseudo-Royal Lord. Gayunpaman, pagdating niya, natuklasan niya na ilang Territory Lords ang napatay na. Sa larangan ng digmaan, maraming mga labi ng Black Ink Strength na naiwan ng mga master ng Black Ink Clan, at ang maalamat na Heaven Opening Pill ay nawala din. Kasunod ng mahinang mga bakas na ito, hinabol ni Menkei ang mga bakas at hindi inaasahang natagpuan si Yang Kai. Sa balikat ng lalaking ito ay isang maliit na itim na leopardo. Sa isang iglap, napagtanto ni Menkei na ang pumatay sa mga Territory Lord na iyon ay walang alinlangan na si Yang Kai, at ang Heaven Opening Pill na nawala ay nahulog din sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa si Menkei. Ang pag-agaw sa Heaven Opening Pill ay isa ng magandang merito, at kung masusulit niya ang pagkakataong ito para patayin si Yang Kai, tiyak na tataas ang kanyang katayuan sa Black Ink Clan, na hihigit kay Mona Ye. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang buhay sa itaas ng Mona Ye. Pagkatapos ng lahat, nag-away sina Mona Ye at Yang Kai sa loob ng maraming taon, ngunit wala silang nagawa sa kanya. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay dumanas ng maraming pagkalugi, nawalan ng maraming mapagkukunan, at nawalan ng maraming master. Kung kaya niyang patayin si Yang Kai, hindi ba ibig sabihin noon ay mas malakas siya kaysa kay Mona Ye? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang pagpatay kay Yang Kai ay hindi isang simpleng bagay. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang mas mababa kaysa sa kanyang sarili, ngunit siya ay bihasa sa Space Principle at bihasa sa pagtakas. Maging ang Royal Lord mismo ay walang magawa sa kanya, kaya kung nakatakas si Yang Kai, saan niya siya makikita? Sa pagmamadali, nagpadala si Menkei ng hampas ng palad. Napuno ng Dao of Space ang hangin habang ang universo ay baligtad. Nang malapit nang mawala ang anyo ni Yang Kai, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at dumura ng isang subo ng dugo. Paglingon niya, pinandilatan niya si Menkei na umaatake mula sa likuran, ang kanyang Space Principle ay muling nag-iiba habang ang kanyang figure ay lumabo. Nag-aalalang sumigaw si Menkei. Huwag kang tumakbo. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Nakikita lamang niya ang pagkawala ni Yang Kai ng walang bakas, ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo, pakiramdam na siya ay kumilos ng masyadong nagmamadali. Kung alam niyang mangyayari ito, tahimik na sana siyang sumilip at mahuli si Yang Kai. Gayunpaman, para sa Pseudo-Royal Lord na ito na umasa sa secret technique para maabot ang antas na ito, hindi nila makontrol ang kanilang buong lakas, kaya hindi nila maitago ang kanilang mga aura, kaya hindi isang opsyon ang pagtatago sa kanilang sarili. Ang Pseudo-Royal Lord na ito, kahit saan man sila magpunta, ang kanilang mga aura ay palaging kasing silaw ng mga alitap-tap sa gabi. Sa likas na pag-scan sa kanyang paligid, gustong hanapin ni Menkei ang kinaroroonan ni Yang Kai, ngunit hindi nagtagal, nagulat siya at mabilis na hinabol siya. Talagang natagpuan niya ang posisyon ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong nag-teleport si Yang Kai. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa hampas ng palad niya o dahil sa espesyal na kapaligiran dito, pero anuman ang dahilan, advantage sa kanya ang sitwasyong ito. Sa direksyong iyon, pinunasan ni Yang Kai ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumakbo pasulong. Sa kanyang balikat,
Pinaikit ni Thunder Shadow ang kanyang mga mata at pinalaki siya bago nagtanong. Ganyan ka ba talaga kawalang silbi? Ano ang gusto mong gawin? Ito ay malinaw na nakakita ng ilang mga pahiwatig. Kung ngayon lang talaga sinadya ni Yang Kai na umalis, hindi siya tatamaan ng hampas ng palad ni Meng Kay. Sa madaling salita, sadyang ginagawa ito ni Yang Kai. Ikaw at ako ay may iisang puso, bakit hindi mo hulaan? Ngumiti si Yang Kai. Kumunot ang mga labi ni Thunder Shadow. Tinatamad na akong manghula, at kailangan mong maunawaan na bagaman ako ay ipinanganak mula sa iyong kaluluwa at sinuportahan ang monster race body, ang aking kapaligiran sa pamumuhay at mga karanasan mula noong bata pa ako ay iba sa iyo, kaya iba ang pagkatao at ugali ko sa iyo. Bahagyang tumango si Yang Kai. Siyempre alam ko, ngunit sa pangunahing punto ng pananaw, sa akin ka pa rin nagmula. Dapat ay mahulaan mo kung ano ang gusto kong gawin. Huwag mong isipin na dahil lang sa monster race ka, hindi ka na mapakali na gamitin ang utak mo. Ngumuso si Thunder Shadow at nagtanong ilang sandali. Akayin mo siya. Tumango si Yang Kai at sinabing may tame time na ekspresyon. Upang makipagkompetensya sa human race para sa pagkakataon ng Universe Furnace, ang Black Ink Clan ay bumuo ng maraming Pseudo-Royal Lords. Kung makatagpo tayo ng Pseudo-Royal Lord, natural na magiging ligtas tayo, pero kung talagang tatakas tayo at hahayaan siyang humanap ng ibang human race, baka hindi na siya makitungo ng iba, kaya dapat natin siyang akayin para hindi maghanap ng problema sa iba. Tumango si Thunder Shadow at sinabing, ang Black Ink Clan ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap sa pagkakataong ito. Ang mga dating innate territory lords sa labas ay ipinatawag lahat sa No Return Pass. Dapat nandoon silang lahat para lumikha ng Pseudo-Royal Lord. Napabuntong hininga si Yang Kai. Maraming innate territory lords ang lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, na nagbigay ng ganoong pagtitiwala sa Black Ink Clan. Bagamat ang mga innate territory lord na ito ay nasugatan pa rin at hindi gaanong magagamit sa ngayon, hanggat naglilinang sila sa Black Ink Nest sa loob ng 100 o 2 taon, natural silang makakabawi. Saglit na huminto, nilinggan niya ang Pseudo-Royal Lord na humahabol sa kanya. Ang taong ito ay hindi dapat bagong panganak na Pseudo-Royal Lord. Kung hindi ako nagkakamali, dapat sa No Return Pass siya nagtago. Bagamat hindi nagamit ng Pseudo-Royal Lord ang kanyang buong lakas, hanggat nabubuhay siya ng matagal, ang kanyang kontrol sa sarili niyang lakas ay lalakas. Ang hampas ng palad ng kabilang partido na ipinadala ngayon ay halos kapareho ng ginamit ni Mou Naye. Malinaw, hindi ito bagong panganak na Pseudo-Royal Lord. Kasama ng babalang naramdaman niya sa labas ng No Return Pass, natural na may hula si Yang Kai. Sa kanyang balikat, ang aura ng Thunder Shadow ay malapit na konektado kay Yang Kai, kaya kapag ginamit ni Yang Kai ang kanyang Space Principle upang ilipat ito, makakatipid siya ng kaunting enerhiya. Dahil din sa monster race body ni Yang Kai kaya nagagawa nitong makipagtulungan ng husto. Kung ibang tao, imposible na. Kung ito ay isa pang 9th grade, ang dami ng enerhiya na kailangan ni Yang Kai para mag-teleport ay maaaring tumaas ng ilang beses. Sa likod niya, si Meng Kay ay nagpatuloy sa paghabol, umaasa sa kanyang superior na lakas at bilis upang patuloy na isara ang distansya sa pagitan nila ni Yang Kai. Gayunpaman, sa tuwing ang distansya sa pagitan nila ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, si Yang Kai ay mag-teleport palayo, at siya ay mahahanap ni Meng Kay. Kung narito si Mou Naye, sa kanyang katalinuhan, tiyak na makakakita siya ng ilang mga pahiwatig. Kung tutusin, mas masahol pa si Meng Kay kaysa kay Mou Naye, kaya hindi lang siya naging vigilant pagkatapos ng maraming beses na pumunta rito, lalo lang siyang nagalit at mas determinadong patayin si Yang Kai. Masasabing mas mababa ang katalinuhan ni Meng Kay kaysa kay Mou Naye, at masasabi rin na mas mababa ang pangunawa niya kay Yang Kai kaysa kay Mou Naye. Ang pagiging malapit sa tagumpay muli, para lamang mapanood si Yang Kai na tumakas, medyo hindi ito komportable. Sa pagitan ng paghabol at pagtakas, gumagalaw ang kawalan. Patuloy ding iniskan ni Yang Kai ang kanyang paligid. Para sa kanya, hindi niya buong plano ang pag-akay sa Pseudo-Royal Lord at ginagawang imposible para sa kanya na makahanap ng gulo sa ibang sangkatauhan. Ang tunay niyang layunin ay ilayo siya, humanap ng katulong, at patayin siya. Ang pagharap sa gayong Pseudo-Royal Lord, kahit na magsanib puwersa sina Yang Kai at Thunder Shadow, hindi pa rin sila ang magiging kalaban niya, ngunit hanggat maaari silang makahanap ng isa pang 3 master ng 8th grade at bumuo ng 5 directions array, magagawa nilang makipagtalo sa kanya. Martial Pick, Kabanata 5744. Pinilit lumaban. Ang Universe Furnace World ay sumailalim sa unang ebolusyon nito, at ang magulong at basag na Dalmarks ay bahagyang bumuti.
Ang lugar na ito ay malawak at walang hangganan, kaya ang paghahanap ng tulong dito ay napakahirap. Natatakot siya na kapag wala siyang mahanap na katulong, mas marami siyang kaaway. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula kay Liao Xing at sa iba pa, sa paglalakbay na ito lamang, ang Black Ink Clan ay nagdala ng higit sa 100 o 20 pseudo-royal lords, posibleng higit pa. Kung maakit nito ang atensyon ng isa pang pseudo-royal lord, mahihirapan si Yang Kai na harapin ito. Gayunpaman, ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumilos ayon sa plano. Habang tumatakas siya, tahimik na binuksan ni Yang Kai ang pinto ng kanyang miniature universe at mabilis itong muling isinara, ang kanyang anyo ay mabilis na nawala ng walang bakas. Bagamat tila wala siyang ginagawa, biglang napansin ng Thunder Shadow na nakasquat sa kanyang balikat na sa sandaling bumukas ang pinto, naglabas si Yang Kai ng parang Daikya na Chaos Body. Sa sandaling ilabas ang maladikya na Chaos Body, ito ay nasa isang ilusyon na kalagayan, ito ay hindi mahahalata, at ang kanyang isip ay walang maramdaman. Si Yang Kai siguro ang nagplano nito. Natural na naiintindihan ni Thunder Shadow ang ginagawa ni Yang Kai at hindi niya maiwasang bigyang pansin ang nangyayari sa likod niya. Sa susunod na sandali, hinabol sila ni Meng Kei, at nang malapit nang magbunyag ang maladikya na Chaos Body, isang makinang na liwanag ang sumabog mula sa katawan nito at bumagsak ito sa kanya. Naging dahilan ito upang tumalon sa takot si Meng Kei. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Yang Kai, sa harap ng malakas na kaaway na ito na nagdala ng walang katapusang problema sa Black Ink Clan sa loob ng libu-libong taon, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa kanyang paghabol sa kanya, patuloy niyang pinananatili ang kanyang pagbabantay, baka mabaigaw siya ng husto. Sa hindi inaasahan, nahulog pa rin siya sa pandarayan ni Yang Kai. Ang maladikya na Chaos Body na ito ay isang bagay na dati niyang natuklasan sa lugar kung saan namatay ang Territory Lords. Sa oras na iyon, hindi niya ito maingat na napagmasdan, ngunit ngayong nahawakan na niya ito, agad niyang naramdaman ang isang hindi nakikitang magulong puwersa na inilabas mula sa Chaos Body ng maladikya at umaatake sa kanyang isipan. Saglit na nablangko ang isip ni Meng Kei bago siya kusang pumutok gamit ang kanyang palad, tinalikuran ang maladikya na Chaos Body na humaharang sa kanyang daraanan. Sa unahan, malinaw na nakita ng Thunder Shadow ang eksenang ito at dinilaan ang kanyang mga kuko, dahan-daang sinabing. Kapaki-pakinabang ito, ngunit hindi masyadong kapaki-pakinabang. Tumanggo si Yang Kai. Ang soul attack mula sa maladikya na Chaos Body na ito ay maaaring makagambala sa pseudo-royal lord na nasa likuran niya, ngunit ang oras na maaari itong makagambala ay masyadong maikli, hindi tulad ng mga nakaraang territory lords na nabalisa ng maladikya na Chaos Body na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pseudo-royal lord. Sa mga tuntunin ng antas, siya ay hindi naiiba sa isang 9th grade human race, o isang tunay na royal lord, kaya natural na malakas ang kanyang panlaban sa ganitong uri ng mental shock. Dahil dito, ang plano ni Yang Kai na gamitin ang maladikya na Chaos Body na nakolekta niya para labanan ang pseudo-royal lord hanggang kamatayan ay nabigo. Ang maladikya na Chaos Body ay maaaring magsilbi bilang isang distraction, hindi maaaring maging susi sa tagumpay. Sa katunayan, si Yang Kai ay may hindi bababa sa dalawang paraan upang makitungo sa isang pseudo-royal lord, ngunit ang presyo na kailangan niyang bayaran ay masyadong malaki, kaya ang paggamit ng dalawang pamamaraang ito ay hindi sulit. Dapat gumawa ako ng paraan para makahanap ng tulong. Sa Universe Furnace World kung saan ang oras at espasyo ay lubhang malabo, ang dalawang figure, ang isa ay humahabol at ang isa ay tumatakas, ay tumawid sa hindi malamang distansya. Dahil sa intensyon ni Yang Kai, walang nakuhang anuman si Meng Kei, ngunit ayaw niyang isuko si Yang Kai, isang malaking isda, kaya hinabol lang niya ito. Sa puntong ito, napansin din ni Meng Kei ang ilang mga pahiwatig. Bagamat hindi siya kasing talino ni Mo Na Ye, isa pa rin siyang pseudo-royal lord at maraming impormasyon tungkol kay Yang Kai. Pagkatapos ng napakahabang habulan, paanong hindi niya nakikita na sinasadyang pinan siya ni Yang Kai? Bagamat nakikita niya ang puntong ito, hindi pa rin niya maisip kung ano ang pinaplano ni Yang Kai, o kung may itinatago siyang pakana, na nagpaparamdam sa kanya na medyo hindi mapalagay. Sa pagitan ng paghabol at pagtakas, ang Void Great daw ay nanginginig at sumailalim sa pangalawang ebolusyon, tulad ng una. Mabilis itong nangyari ngunit mabilis din, at pagkatapos ng pagbabago, naging mas kumpleto ang mga nabasag na Dao marks. Si Yang Kai, na may napakataas na tagumpay sa Dao of Time and Space, ay may mas intuitive na pangunawa dito kaysa sa iba. Ang katulong na gusto niyang hanapin ay hindi pa rin matagpuan. Hanggang sa isang tiyak na sandali nang biglang napansin ni Yang Kai ang marahas na resulta ng labanan sa harap niya na napagtanto niyang may mali.
Sa sumunod na sandali, sumimangot siya. Pagkatapos ng dalawang ebolusyon, ang kaguluhan na natanggap niya sa panahon ng kanyang mga pagsisiyasat ay mas kaunti kaysa dati, kaya mabilis na napansin ni Yang Kai na ang mga nakikipaglaban sa kanyang harapan ay ang mga master ng human race at Black Ink Clan. Sa panig ng human race, may mga 4 o 5 magkakaibang aura, lahat sila ay nasa 8th grade. Para mabilis silang makapagtipon, malamang na ginamit nila ang tulong ng isang pisikal na tanikala at nakapasok sa Universe Furnace. Para naman sa master ng Black Ink Clan na nakaharap sa kanila, ang kanyang aura ay sobrang tyrannical, malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan ng isang Royal Lord. Malinaw na isa siyang pseudo-Royal Lord. Ang pinakamasamang nangyari. Sa daan, umaasa si Yang Kai na makatagpo ng hindi bababa sa 3 master ng 8th grade. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pagsanib puwersa sa kanya at Thunder Shadow, madali silang makakabuo ng 5 Directions Array at matuturuan ng leksyon ng pseudo-Royal Lord na ito. Ang isang ordinaryong 8th grade 5 Directions Array ay halos maihahambing sa isang pseudo-Royal Lord, ngunit sa kanya bilang mata ng battle formation, ang pagkakataong talunin ng isang pseudo-Royal Lord ay medyo mataas, ngunit ang pagpatay sa kanya ay talagang medyo mahirap. Kung makakatagpo siya ng 1 o 2 master ng 8th grade, ito ay katanggap-tanggap. Ito ang sitwasyong pinakakinatatakutan nilang makaharap. Mayroong ilang mga 8th grade master na nakikipaglaban sa isang pseudo-Royal Lord. Totoong nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan, kaya nang mapansin ni Yang Kai ang kaguluhan, agad siyang tumalikod, umaasang maakit ang mga humahabol palayo. Ang divine sense ng pseudo-Royal Lord ay hindi mas mahina kaysa kay Yang Kai. Naramdaman ni Yang Kai ang kaguluhan doon, at si Meng Kei, na humahabol sa kanya, ay natural na nakayanan. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tumalikod si Meng Kei at nagpatuloy sa paghabol kay Yang Kai. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Itong pseudo-Royal Lord. Mukhang hindi masyadong matalino. Kung si Mo Naya ito, tiyak na hindi niya ito hahabulin. Habang iniisip niya ito, biglang huminto si Meng Kei, tila may napagtanto habang sumisigaw siya sa likuran ni Yang Kai. Papatayin ko muna ang sangkatauhan na iyon, pagkatapos ay haharapin kita. Matapos mailabas ang galit ay agad siyang tumalikod at lumipad patungo sa direksyon ng labanan. Gayunpaman, bago siya makalayo, ang puwang sa kanyang harapan ay gumalaw at isang figure ang sumugod mula sa mga alon, na may hawak na mahabang sibat sa kanyang kamay at nagpadala ng isang malapad na larawan ng sibat patungo sa kanya. Tila na-anticipate na ni Meng Kei ang sitwasyong ito at tumawa ng malakas habang sumusuntok. Habang bumagsak ang mga imahe ng sibat, pinalipad si Yang Kai habang ang figure ni Meng Kei ay huminto lamang saglit, isang malinaw na indikasyon ng kanilang lakas. Sa kawalan, patuloy na umaalog ang likod ni Yang Kai habang ginagamit niya ang kanyang space principle para i-neutralize ang counterattack, mabilis na pinatatag ang sarili at nagpakawalan ng buntong hininga. Bagamat ang pseudo-Royal Lord na ito ay hindi masyadong matalino, hindi siya masyadong tanga at alam kung paano gamitin ang mga masters na ito ng 8th grade human race para takutin siya. Kung pahihintulutan siyang umalis, hahayaan siyang makipagkita sa ibang pseudo-Royal Lord, tiyak na mahihirapan ang 8th grade masters doon. Kaya kapag sinabi ni Meng Kei ang mga salitang iyon, natapos na ang habulan na ito, at ang inisyatibo ay ngayon ay kay Meng Kei. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala si Yang Kai na makatagpo ng ganoong sitwasyon, dahil kung gagawin niya, mapipilitin siyang makipaglaban sa pseudo-Royal Lord. Hindi ito ang gusto niyang resulta. Matagumpay na pinipilit si Yang Kai na harapin siya ng direkta, hindi man lang masimulan ni Meng Kei na ilarawan kung gaano siya nasisiyahan sa kanyang sarili, naramdaman lamang na ang pag-iisip ngayon ay tunay na isang stroke ng henyo. Tinitingnang mabuti si Yang Kai, na parabang tinitingnan niya ang kanyang mga samsam sa digmaan, kumislap ang kanyang mga mata. Nakita na niya noon si Yang Kai, at bagamat binabantayan niya ang no-return pass sa buong taon, 2 beses nang nagdulot ng matinding kaguluhan si Yang Kai at personal niyang naranasan ito. Sa 2 pagkakataong iyon, siya ay naging isang innate territory lord lamang, kaya sa pagharap sa isang killing star tulad ni Yang Kai, medyo kulang siya sa kumpiyansa. Ang bilang ng mga innate territory lords na namatay sa kamay ni Yang Kai ay hindi maliit. Gayunpaman, ngayong isa na siyang pseudo-royal lord, natural na naiiba ang kanyang mental state. Nang magkusa, hindi niya binitawan ang kanyang pagbabantay at sa halip ay lumingon siya sa paligid. Paano ang monster leopard na iyon? Tawagan mo siya, huwag mong sabihing binubuli kita. Wala siyang nakitang anumang bakas ng monster leopard sa balikat ni Yang Kai, kaya hindi niya maiwasang magtaka kung bakit itinago ito ni Yang Kai. Bagamat siya ay isang pseudo-royal lord, kung siya ay tambangan ng isang Mosanter race master sa isang kritikal na sandali,
hindi ito magiging isang magandang karanasan. Itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga labi at hindi sumagot, itinaas lang ang kanyang sibat at tahimik na pinag-iiba ang kanyang lakas upang harapin ang isang pseudo-royal lord ng direkta. Anumang oras ay nasa panganib ang kanyang buhay kaya hindi niya kayang maging pabaya. Nawalan ng pasensya si Meng Kay at malamig na sinabi. Sige, kahit anong plano mo, itong lugar na ito ang magiging libingan mo ngayon. Tandaan, ang pumatay sa iyo ay ang Meng Kay ng Black Ink Clan. Bago niya matapos ang pagsasalita, nag-transform siya sa isang itim na guhit ng liwanag at sumugod kay Yang Kai. Sa susunod na sandali, ang dalawang figure ay nakakulong sa isang mahigpit na labanan, at sa susunod na sandali, isa sa kanila ang pinalipad, ang dugo ay nag-spray mula sa kanyang bibig. Si Yang Kai iyon. Bagamat nakipag-away siya sa dalawang pseudo-royal lords noon at napatay pa niya si Diwo, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng pseudo-royal lord ng buong lakas. Noong pinatay si Diwo ay pinigilan ng Divine Spirit Ancestral Land, at nakuha ni Yang Kai ang tamang timing at geographical na kalamangan, kaya ang labanan sa pagitan nila ay walang kahulugan. Kaharap si Mona Ye. Kung pag-uusapan, iniiwasan lang ni Yang Kai ang kanyang pagtugis. Noong panahong iyon, dahil si Yang Kai ay nakaharap sa isang malaking bilang ng mga innate territory lords, wala siya sa pick, kaya paano siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang labanan si Mona Ye. Ito ang unang pagkakataon na totoong nakabangga niya ang isang pseudo-royal lord na hindi napigilan ang lakas. Napakalakas. Kahit na hindi niya maipakita ang kanyang buong lakas, hindi ito isang bagay na makakalaban niya, kaya agad niyang itinoon ang lahat ng kanyang atensyon at itinulak ang kanyang Great Dao sa limitasyon. Kung ikukumpara sa pagiging maingat at kaseryosohan ni Yang Kai, bumantong hininga din si Meng Kay sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa sikat na killing star of the human race, ang kanyang lakas ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong 8th grade human race. Bago nakilala si Yang Kai, nakatagpo din siya ng 3 pang 8th grade human race masters, isa sa kanila ay naglalakbay ng mag-isa habang ang dalawa pa ay nasa isang grupo. Gayunpaman, kapag kaharap ang isang pseudo-royal lord na tulad niya, isa man o dalawa sa kanila, wala ni isa sa kanila ang nakalaban at napatay niya. Ngunit ang Yang Kai na ito ay hamarang sa kanyang pag-atake ng direkta. Hindi lamang hindi naisip ni Meng Kay na ito ay katawa-tawa, naisip pa niya na ang taong ito ay dapat na napakalakas, kung hindi, ang Black Ink Clan ay hindi magdurusa ng labis.